para po maiwasan ang aberya, mas nagigpit po ang Commission on Elections sa mga ipatutupad na patakaran sa mga kakandidato sa 2025 elections. Kung ano-ano ang pagbabago sa mga panuntunan sa halalan, alamin sa report ni Madeline Villar Moratillo. Maging sa mga kakandidato sa ilalim ng party list system ay maghihigpit na rin ang Commission on Elections sa darating na halalan sa Mayo ng 2025. Kung dati ay 5 pangalan lang ang hinihingi ng COMELEC para sa magiging kinatawan ng isang party list, ayon kay Chairman George Garcia, gagawin na nila itong 10 ngayon. Maganda. Ang i-require namin submission ng list of nominees, 10. Bawat isang partido, political or organization or party. 10. At pagkatapos noon, wala na pong dagdag o wala na pwedeng idagdag. Pag na-exhaust yung 10, alam nga naman pong 10 yan ay namatay lahat. Alam nga naman 10 yan, nagkasakit lahat. Ayaw na anyang maulit ng COMELEC ang mga insidente sa nakalipas na halalan na kung kailan tapos na ang eleksyon, saka may mga nagbibitiw na kinatawan ng party list at saka nagpapasok ng ibang kinatawan na mauupo sa Kongreso. Naghihintay kasi ang inyong COMELEC na desisyon sa isang kaso sa Korte Suprema na kung saan madidesisyonan hopefully yung issue ng substitution o palitan sa party list. Sapagkat ang issue po doon, pwede pa talagang magpalit ang party list ng mga nominees niya makatapos ang eleksyon. Iba ang tumakbo, ang naupo iba rin. Kasi nag-resign lahat halimbawa yung mga nominees. Una rito, naghigpit na rin ang COMELEC sa pagpapalit ng mga kandidato sa national at local post kung saan kapag tapos na ang panahon ng paghahain ng Certificate of Candidacy, bawal na ang substitution ng kandidato dahil may nag-withdraw na ibang kandidato. Itinakda ang filing ng COC sa Oktubre 1 hanggang 8. Ayon kay Garcia, pagkatapos ng Oktubre 8, bawal na ang substitution ng kandidato malibang madiskwalipika ito o masawi. Sa ngayon patuloy ani ang pagdinig ng COMELEC sa aplikasyon ng mga party list group na gustong magkasama sa halalan. Kasalukuyan, 84 na po ang nadidismiss ng inyong komisyon. Mga 21 pa lang po ang aming nagagrant na na-approve base sa kung sino talaga yung marginalized and underrepresented. Meron pa po kami 82 na napakikinggan at ngayon nga po papakinggan namin yung 11 doon sa mga petisyon na nag-file na yan. Kasama rin po dyan yung mga local political party. Target ng COMELEC na bago mag-Oktubre ay maresolba na nila lahat ng aplikasyon at petisyon patungkol sa mga political party at party list. Kasi po magpaparaffle pa po kami ng mga numero. Tatandaan po natin sa party list, hindi po naka-alphabetical yung mga pangalan po nila. Ito po ay nakabase sa numero na niraraffle po ng COMELEC upang lahat naman fair. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.